Sabi ng mga alamat, kapag ang isang hari ay pinamumunuan ng takot, ang lupa mismo ay tumatangging tumayo para sa kanya. At sa isang kaharian ng sinaunang Britanya, may isang hari na ang Thor ay paulit-ulit na gumuho kahit anong pilit niyang itayo. Si Haring Vortigern ay nagnanais ng kapangyarihan. Nag-utos siyang magtayo ng isang Thor bilang simbolo ng kanyang paghahari. Ngunit tuwing sasapit ang gabi, ang Thor ay bumabagsak. Bato sa bato, pangarap sa pangarap. Nagpatawag ang hari ng mga pantas at salamangkero. Bakit gumuho ang aking Thor? Isa ang nagsabi, kailangan ng dugo ng batang walang ama. At sa takot na mawalan ng kapangyarihan, nag-utos ang hari na maghanap ng ganoong bata. Natagpuan nila ang isang batang lalaki. Tahimik, matalim ang mga mata. Ang kanyang pangalan, Merlin. Wala siyang ama, sabi ng mga tao. Ngunit bumiti ang bata. Isang ngiting parang may alam na lihim. Humakbang si Merlin sa harap ng hari. Hindi dugo ang kailangan mo, wika niya, kundi katotohanan. Nagbulungan ang palasyo. Isang bata humahamon sa hari. Ipinahukay ni Merlin ang lupa sa ilalim ng Thor. At doon, lumitaw ang dalawang dragon. Isang pula at isang puti. Nagbanggaan sila. Umalinggaw ang lupa. At muling gumuho ang Thor. Nagsalita si Merlin. Ang pulang dragon ay ang tunay na lupaing ito. Ang puting dragon ay ang dayuhang mananakop. At ikaw, Vortigern, nagtatayo ng kaharian sa ibabaw ng kasinungalingan. Nanlambot ang hari. Sa unang pagkakataon, ang takot ay hindi na niya maikubli. Tumakas si Vortigern. Iniwan ang Thor. Iniwan ang trono. At ang bata, ang minsang muntik ng ialay bilang sakripisyo, ay kinilala bilang propeta ng kaharian. At doon nagsimula ang alamat ni Merlin. Hindi bilang mangkukulam ng mahika, kundi bilang tagapagsalita ng katotohanan. Dahil sa bawat kahari ang gumuho, hindi bato ang may sala, kundi ang takot ng mga pinunong. Ayaw harapin ang katotohanan.